na po tayo napag-usapan. Pero po ngayon ay napakaganda ng ating pong topic sapagkat si Jesus ay buhay. No? Kung meron pong mga superhero, meron pong mga heroes, no, na sila noon ay namatay, hanggang ngayon patay sila. Okay? Pero ito pong ating pong Panginoong Jesus na tagapagligtas ng sangkatauhan, Jesus. Minsan po siyang namatay, no? Pero after 3 days, siya po ay buhay at hanggang ngayon, no, buhay ang ating Panginoong Yesus. And actually, siya po yung nagbibigay ng buhay. Kaya po napakapalad po natin, tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoong Yesus na siya pong nanatili at nagiging buhay po natin, nagbibigay ng buhay sa atin. Praise God. So, ngayon po ay yung ating pong scripture ay nasa Matthew 27. At tinatawagan ko po yung assigned person to read. Brother Matthew, Alex. Matthew 27, verse 57. At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus, na magkagayoy ipinag-utos ni Pilato na ibigay yaon. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino at inilagay sa kaniyang sariling bagong libingan na kaniyang hinukay sa bato. At iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. At nangaroon si Maria Magdalena at ang isang Maria at nangaupo sa tapat ng libingan. Nang kinabukasan nga na siyang araw pagkatapos ng paghahanda, ay nangagtipon kay Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga pariseyo, na nagsisipagsabi, Ginoo, naaalala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa. Pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon akong muli. Ipag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparaon ang kanyang mga alagad at siya'y nakawin at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian. Sinabi sa kanila ni Pilato, mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo. Inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparaon at iningatan nila ang verse 66 hanggang 66 lang. Okay. Na magtatapos ang araw ng Sabat, na magbubukang liwayway na ang mga unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tignan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato. At nakaupo sa ibabaw nito, ang kaniyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niyebe. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na sa inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon. Ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo, tignan ninyo ang dakong pinalagyan ng Panginoon. At magsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon makikita niyo siya, narito nasabi ko na sa inyo. Amen. Salamat, Brother Alex, for reading the scripture. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Remembering what had happened after Jesus died on the cross. Siya ay buhay, mga kapatid. Si Jesus nga ay buhay.
At dito po sa kinalalagyan niya noon, na-witness po, nakita po ng mga alagad, nakita po ng mga disipulo ni Kristo na si Jesus ay hindi na, wala na doon sa himlay ng pagiging patay. Pagkos siya ay buhay at siya po ay ginagawa niya uli yung kanya pong huling task, no? As a risen king on that time. Okay? So, eto po, bakit kaya kailangan mabuhay ni Jesus after dying, ano? Dito po sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kung hindi nabuhay uli si Jesus Christ, balewala yung ating pong mga naririnig na mga word of God, or magiging balewala yung ating pong pananampalataya kung hindi nabuhay muli si Jesus Christ. Kaya po, napakahalaga, no, na magunitan natin at malaman natin, no, kung si Jesus noon ay namatay, after that siya po ay nabuhay na magmuli at hanggang ngayon siya po ay buhay, no? Yan po yung nagbibigay ng kabuluhan o dahilan ng ating pong pananampalataya, sapagkat through this ay makita po ng maraming tao at mawi-witness din po natin, mararanasan po natin na totoo yung ating pong pananampalataya, totoo yung ating pong pinananampalatayanan, no? At yun po ay nagbibigay sa atin ng buhay at pag-asa sa mundong ibabaw na ito. People of the Lord, Jesus is risen, no? At yung kagaya doon sa nabasa po natin in Matthew 27 hanggang doon sa Matthew chapter 28, nakita po natin yung kwento kung paano po nabuhay magmuli ang ating Panginoong Hesus. Okay, so 3 bagay lang po yung ating pong titignan po ngayon. At nawa po ay matandaan po natin ito ng buong puso. Sabi ko nga sa inyo kanina, napakahalaga na alam natin din, no? Napakahalaga na naiintindihan natin ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. Lagi po natin nakikita doon sa krus, di ba? Kapag may krus, no, lagi po natin nai-imagine, no, nakapako si Jesus doon. Siya minsan ay namatay doon. Dumanak yung kanya pong dugo. Pero, no, patuloy din po natin gunitahin, no? After that, no? 3 araw lang 'yon. At nang pagkatapos ng 3 araw na 'yon ay wala na po siya doon sa krus ng Kalbaryo, no? Hanggang ngayon, hindi na po nakapako si Jesus doon sa krus. Bagkus, no, nasa ating puso na po si Jesus at patuloy na naghahari, no, sa kanyang mga anak na totoong tumanggap sa kanya. In verse 59 ng ating pong binasa doon sa chapter 27 po kanina, at kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay sa bato, at ikinulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. Okay? So ito pong si Jose ay isa po siyang, no, pinaniniwalaan na isa po siyang mayamang tao at isa po siyang merong influence sapagkat nakaya niya po na i-convince si Pilato. Okay? So si Pilato po kasi ang in charge, no, doon sa pagpapako kay Jesus at pagkamatay ni Jesus doon sa krus. Pero itong si Jose ay dumating po siya, at si Jose po ay isa po siya sa mga disipulo ni Kristo. Isa po siya sa mga followers of Jesus. At I believe na siya po yung ibinigay ng Diyos Ama na para subaybayan po yung si Jesus, no? At hanggang doon sa kamatayan ay nasubaybayan nga ng taong ito. Nakita po natin, no, what he did. Ano po yung ginawa ni Jose, no, na taga-Arimatea. Ano po yung ginawa niya? Pumunta po siya doon para po kunin at bigyan ng magandang magandang libingan si Jesus, no? Kung yung kanya pong kasuotan noon ay tinanggal po yung mga kasuotan ni Jesus that time, may pinaghati-hatian ng mga sundalo, no, na nagpako kay Jesus, yung mga Romans, no, pinaghati-hatian nila, pinagpunit-punit nila at hati-hati sila marahil, no, it will serve as their
yung pinaka-souvenir po nila doon sa kanila pong ginawa, no? So that time ay wala pong maayos na kalagayan si Jesus that time. Kaya naman si Jose ay dumating doon para bigyan po ng magandang libingan si Jesus. Kaya po in this way Jesus was still honored even at the point on the cross. Even at his death ay andun po yung pananampalataya ng taong ito, no? Kasi po, 'di ba? Ano po yung nangyayari kapag yung mga superheroes, no? Pag namatay na sila, hindi na sila superhero. Pero this thing is nanatili po yung pananampalataya nung ni disciple Joseph, no? O yung disipulo na si Jose. Nanatili po yung paniniwala niya at pananampalataya niya sa Panginoon. Hindi po yun nag-wave or hindi po yun nawala. Nung nakita niyang in troubled times na yun, wala na yung kanyang sinusundan na disciple niya, si Jesus, hindi pa rin po siya tumigil. Sinubaybayin pa rin po niya sapagkat alam niya na merong ipinangako ang Diyos after that death. Okay? So, that's the first thing na atin pong matututunan, makikita dito sa nangyari pong ito, no, ng pagkamatay ni Jesus. No? Jesus was still honored even at this point. Pangalawang nakita po natin dun sa kwento, doon po sa verse 63 hanggang 64. Sabi po doon ay, Ginoo, naalala namin na sinabi ng magdarayang yaon na mabubuhay pa pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siyang muli. Sabi nung deceiver na yon, yung taong yon, no? They are parang tinutukoy nila si Jesus. Sabi niya pagkatapos daw ng 3 araw mabubuhay pa daw siya. Yan. In verse 64, sabi daw pag-utos mo nga, sabi ni Pilato, pag-utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa 3 araw. So, at that time ay yung sila Pilato and the other people around ay doubt po sila doon sa sinabi ni Jesus na yun, that after death he will rise again. It was prophesied that he will arise after 3 days. Kahit naman po doon sa mga prophecies o propesiya doon sa lumang tipan ay sinabi na itong Savior na itong magliligtas sa buong sangkatauhan na to ay mabubuhay na magmuli. Siya ay mamamatay sa krus pero siya ay mabubuhay na magmuli. Okay? Ano pang makita po natin doon sa kwento? In verse 2 ng chapter 28, no? At narito lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato. Jesus resurrected as he had promised. Okay? So after that, no, nakita natin na siya ay namatay sa krus, siya ay inilibing, no? At binantayan para hindi makalabas or hindi mailabas ng mga disipulo na paniniwala nila na itatakas daw siya. Pero ito po ang nangyari that time. Lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon, iginulong ang bato. Jesus resurrected as he had promised. Si Jesus Christ ay nabuhay na magmuli. Siya po ay mula sa mga patay, no? Ibinangon niya ang kanya pong sarili. Ganyan po makapangyarihan ang ating pong Panginoong Yesus. Siya ay buhay. No? In verse 6, siya'y wala rito. Sabi po doon ng isang anghel. No? Dumating that time yung mga disipulo at hinahanap si Jesus. Ano sabi nung anghel? Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Tapos sabi niya dun sa mga disciples ni Jesus, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. Okay? So, maganda itong quotes na to, itong quotation na ito. Sinabi po ni Peter Marshall. The stone was rolled away from the door, not to permit Christ, okay, to come out, but to enable the disciples to go in. Okay, so yung malaking bato na nakaharang, pinakapintuan ng grave ni Jesus that time, ay tinanggal po yun, hindi dahil para mapalabas si Jesus, hindi po. Dahil kayang-kaya rin naman ni Jesus lumusot kahit, di ba, kahit malaking or makapal pang
makakapal pang bato yon ay 'no, meron na po siyang ano, mortal body, 'no? Puwede po siyang ano, tawag dito, 'di ba kahit merong division na ganyan puwede po siyang, tawag dun, pumasok doon dahil yung kanyang katawan, mortal body. But anyway, yun po, yung the stone was rolled away from the door, not to permit Christ to come out because Christ have the power to go in and out on that gravestone. Kaya lang, yun po, yung bato na yun ay tinanggal po ng sa gayon, itong mga disciples na ito, ma-witness nila, makita nila. Kaya sabi nung anghel sa kanila, no? Sabi nung anghel, nung pagtanggal ng anghel nung ano, ng malaking bato, nakita niya yung mga disipulo, halika kayo, tinan ninyo, wala na si Jesus dito, sabi. Mga kapatid, ito po, may tatlong aral po na makikita po natin on this story of Jesus resurrection. Mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus, siya po ay buhay. Siya ay buhay. Okay? Una-una, that believer disciple named Joseph, yung sinasabi ko po kanina na si Jose ng Arimathea, was following Jesus even in the darkest time or in the trying moments of faith. He stood believing in Jesus and honoring Him. Jesus be honored even in the challenges of faith. Kaya po, even kahit na doon sa pinaka parang mawawalan na ng tiwala, 'di ba? Yung mga naglo-look up sa kanya or tumitingin sa kanya bilang kanilang sinusundan dahil nawala na siya. Even on that moment ay hindi po nawala yung kanila pong pananampalataya. What is this for us? How about us? Tayo po ay nandoon sa moment na iyon. At yung si Jesus na yung tanging pag-asa po natin, inaasahan po natin, no? Sinusundan natin, no, lagi natin inaantay at lagi tayong nakadepend sa kanya, biglang namatay, no? What will be your reaction, no? Maaring yung iba ay nawalan din ng pag-asa. At that time po, mga kapatid, noong si Jesus ay namatay sa krus, napakarami na po kasing sumusunod at believers or disciples na sumusunod, hindi lang yung 12 Pero after that death, ang dami pong nagsitalikod at umalis sa pananampalataya or nanghina yung kanila pong pananampalataya at umalis doon sa paniniwala nila kay Jesus. But maybe, no, maging kagaya nawa tayo nitong si Joseph na taga-Arimathea, na si Jose na taga-Arimathea, na kahit na doon sa puntos na iyon na parang nawalan na ng saysay yung kanya pong pananampalataya kay Jesus. Hindi po siya umalis doon. Hindi po natinag yung kanya pong paniniwala at pagbibigay pagbibigay ng honor sa ating Panginoong Yesus. Kahit na doon sa darkest time at trying times ng kanya pong faith in God. How about us? If our faith is being challenged, will you still believe in God? Will you still hold on? Kapag lahat na lang nararanasan mo. Kagaya po, ma-imagine po natin si Moses that time, nung hinahabol na siya. Nung hinahabol siya ni Pharaoh at kasama yung mga tauhan ni Pharaoh. Paghabol sa kanyang ganon, no, hanggang dun sa dulo ay wala na siyang ibang mapuntahan sapagkat sa harap po niya ay dagat, no? Sa likod niya andun si Parao. Doon sa left and right niya andun ang mga armies nakabantay para siya ay patayin, para siya ay huliin. Okay? So pero at that moment of time, ano po yung ginawa niya? He looked up to God. Kaya nung nag-usap ang Panginoon by faith, no, na tawirin niya yung dagat, napaka-imposibleng tawirin yung dagat. Pero siya po ay nanampalataya pa rin sa Panginoon. And at that moment, he honored God. Kaya po nakataas yung kamay nakataas that time yung kamay ni Moses. No? It could be symbolizing that he is honoring God. How about us?
How about us? If we are in the darkest moment of our life, can we still raise our hands to the Lord and honor Him? No, that is another challenge for us. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang ating pong tagapagligtas na si Jesus, siya po ay buhay. Number 2, siya ay buhay. It was prophesied that He will rise after 3 days. Yung nakita po natin kanina dun sa lessons, no? It was prophesied that He will arise after 3 days. Jesus resurrected after 3 days as He promised. Even at this point of no life, Jesus has the power to raise His own self from the dead. Mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus po ay naandun po siya sa libingan, no? Andun po at nakahimla yung kanya pong katawan. Pero ang kapangyarihan po ng ating pong Panginoong Yesus na kaya po niya na ibangon ang kanya pong sarili mula sa mga batay. And this must be a lesson for us also that we could note on it. He is always able to keep His word. No? Ang ating Panginoon po ay may kakayanan po siya na panatilihin yung kanya pong pangako sa atin pong lahat. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pangako ng ating pong Panginoon ay laging nandiyan, noon, ngayon at magpakailanman. No? Masabi man ng mga tao, ay wala na yung Savior niyo, patay na. No? That time sila yung mga Romans that time, yung mga Romano, mga sundalong Romano na nagpako kay Jesus, no? Hindi sila naniniwala. Ay, mandaraya kasi sinasabi niya mabubuhay pa siya. Ay, imposible na, no? Ang tingin na nila ay napaka-imposible nang mabuhay si Jesus. Pero even at that point, merong pong kapangyarihan ang ating pong Panginoong Hesus para tuparin ang kanyang pangako, ang kanya pong sinabi. That's why Jesus raised Himself from the dead. He is always able to keep His word. No, yan po ang ating pong Panginoon. He is able to keep His word. And number 3, panghuli po. Okay? The tomb was emptied. Okay? The tomb was emptied because Jesus has risen. The stone was rolled away from the tomb so that people may go in and witness Christ's resurrection. This is God's will. Ang will pala ng Lord is for us to witness. No? God's will is for all to witness Jesus' resurrection. Ito po ang kalooban ng Panginoon na ang lahat ng tao po dito sa mundong ibabaw ay makita na si Jesus ay buhay, na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Binangon niya ang kanya pong sarili sa magitan ng kanya pong kapangyarihan. Kaya po, makita po natin when God allowed that angel to open that grave, he rolled the stone. At ang gusto palang makita ng Panginoon, gusto palang mangyari ay, so that the people around will see that the tomb is empty. Wala na yung katawan ni Jesus doon kasi nabuhay na magmuli. Mga kapatid, 3 bagay po na pwede po natin matutunan in this story of Jesus' resurrection. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay buhay. Hindi po siya patay. No? At kapag sinabi pong buhay, may kakayanan po siya na mapakinggan po tayo, may kakayanan po siya na tingnan po tayo. Jesus be honored even in these challenges of faith. No? Yung ating pong nararanasan po ngayon na pandemya, parang sabi, maraming mga nagsasabi, parang hindi nagre-react si Lord. It seems like the Lord is so silent. Parang walang yun yung pakiramdam ng iba. Bakit hinayaan ng Panginoon? Bakit bumalik uli yung pandemya dito sa Pilipinas? Hirap na nga tayo. Yan po yung maraming reaction ng iba. It seems like the Lord doesn't care, no? On that moment that the Lord Jesus Christ died on the cross, marahil ang nakaramdam nito, patay na ang Diyos, patay na si Jesus, paano na lang tayo, Pero mga kapatid, even in this silence of the Lord, let us honor
Let us honor Jesus. Even in these challenges of faith, kahit na po dito parang nahirapan po yung ating pong pananampalataya at pagtingin sa Panginoon, honor Jesus. Bigyan natin ng parangal ang ating pong Panginoon. Sundan natin siya. Paano natin nabibigyan ng parangal ang Lord? Inuuna natin siya, no? Tayo nananalangin, tayo nagipag-usap sa Kanya, tayo ay nakikinig sa bawat salita niya, binabasa po natin ang Word of God, pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Those are the things that na pwede po natin gawin in honor to our Lord Jesus Christ. To honor our Lord Jesus Christ. Number 2, He is always able to keep His promise. He is always able to keep His word. May kakayanan ang ating pong Panginoon para po tuparin ang bawat pangako, ang bawat sinabi niya po sa atin. God's will is for all to witness Jesus' resurrection. No? Ang kalooban po ng Panginoon ay makita po ng marami pong tao. No? Makita at maniwala ang maraming tao doon sa pagkabuhay na magmuli ni Jesus Christ mula sa mga patay. Ngayon ay let us reflect doon sa tatlong bagay na iyon na na-share po natin. No? Okay, so there's a question here. Can you still honor Jesus even in times of trials? Kaya mo pa rin bang parangalan ang Panginoon kahit na nasa trials tayo, or ano ba yung mga trials in life mo, kapatid? Could be like natetest minsan yung ating pong pananampalataya. Yung iba, ang daming pagsubok ngayon. Walang trabaho, hindi alam kung saan kukuha ng papakain sa pamilya, no? Ngayon, di ba? Yung ayuda, no? Ewan ko kung may bibigay ba yung ayuda ng iba. Dahil sabi nila 1,000, what can we do with that, no? Kung lang yung lockdown na ito ay tatagal naman siya ng 1 buwan, 2 buwan, di natin alam hanggang kailan. Pero sabi nila, di ba? Sabi nila yung lockdown hanggang bukas lang. Itinataon lagi na Monday kasi deciding night yung Monday di ba? Nagsasalita si President kung itutuloy pa ba yung lockdown, i-extend pa ba? Di natin alam, mga kapatid, ang bukas. How about now? Can you still honor God even at this moment na hindi natin alam yung ating pong hinaharap na bukas? Sabi po nila, may pag-asa na, andyan na yung mga vaccine. Pero are we very sure ba tayo that everything will be okay? Sabi nga ni Brother Alex, yung virus na iyan ay nag-mutate, nag-iiba, nag-evolve. Hindi natin alam kung yung vaccine na meron ngayon ay applicable pa ba. Yan. Maraming challenges po, mga kapatid. Pero nawa po ay patuloy po na tayo ay nagbigay ng luwalhati sa ating pong Panginoong Yesus. Can you still honor Jesus even in times of trials like this? At this moment, at this time, can you still honor Jesus? Another reflection question here is, can you trust His promises even the season, we are in the season of trials like this? No? Can you still trust? No? Kaya mo pa bang magtiwala sa mga pangako ng ating Panginoon, mga kapatid? Anong pinagdaraanan mo ngayon? No? The message of this resurrection is something like it's parang challenge or may katanungan na iniiwan sa atin. Can you trust God's promises? Sa oras pong ito, pikit po natin ang ating pong mga mata. Just close your eyes and let us just reflect. Can you honor Jesus? Can you trust His promises? Kaya mo pa bang magbigay ng parangal sa Panginoon? Kaya mo pa bang na magtiwala sa bawat pangako ng Diyos sa iyo?
May pangako ba ang Lord sa'yo na bibigyan ka niya ng magandang buhay, kapatid? At this time, kaya mo pa bang magtiwala sa Kanya? Kaya mo pa bang magtiwala doon sa ipinangako ng Diyos? Habang nakapikit po ang ating pong mga mata, sige po, ipikit po natin yung mata po natin. Kahit saan man po tayo, no? Just a moment lang po, just close your eyes. At gawin po natin, imagine po natin, yung moment po na yon na si Jesus po ay nandun sa krus at nag-aagaw buhay po siya dahil sa kanyang pagkapako roon. Imagine that time. Imagine that time na si Jesus ay nasa krus, naghihingalo at halos malagutan na ng kanya pong hininga. Anong nararamdaman mo ngayon, kapatid? Imagining that time. Kung ikaw ay nandun doon, kagaya po ng kanyang ina na si Maria, siya po ay nandun sa may paanan ni Jesus that time, habang si Jesus po ay nakapako sa krus. Kung ikaw ay naroroon din, anong pakiramdam mo, kapatid? Sa oras pong ito ay darako tayo muli sa pagkikipagniig at pagkipag-usap sa Panginoon. Jesus is risen, so come and honor Him. Si Jesus ay buhay. Siya ay nabuhay mula sa mga patay at bigyan natin ng parangal ang ating pong Panginoong Jesus. Jesus is risen, so come and believe in Him. Mga kapatid, ang ating pong Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya napakasarap na manampalataya sa Kanya dahil ginaganap niya ang bawat pangako niya, ang bawat sinabi niya. Kung sinabi niya noon na siya ay mabubuhay na magmuli mula sa pagkamatay after 3 days, tinupad po yun ng Panginoon. Ibinangon niya ang kanya pong sarili mula sa mga patay. Jesus is risen, so come and witness His glory. Tingnan po natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kita po natin ang sa gayon bigyan natin siya ng parangal. Mga kapatid, sumunod po kayo sa isang maikling panalangin na ito. Sabihin niyo lamang, Panginoong Jesus, salamat sa pagbibigay buhay mo sa akin. Panginoong Jesus, pinaparangalan kita ngayon at magpakailanman. Tinataas kita sa buhay ko. Panginoong Jesus, nilalaan ko sa iyo ang aking paniniwala at pananampalataya sapagkat ikaw ay Diyos na dakila na kayang tuparin ang bawat pangako niya. Panginoong Jesus, nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Luwalhatiin mo ang iyong ngalan, Panginoong Jesus, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, this we pray. And everybody say, Amen.